taman kulang kumadunya. Prime Radio Cotabato 92.1 Voice FM. Cotabato. Singani nagkalilintad ang dubaya-baya tanulangon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga lusodami sa tiyan, mga pagalinami, ang mga bangsamoro abamikinig sa kanunya programa manos ng mga nakagado nga tempo. Kinalama mi manan sa kanun sa dalang mabanggat namis kanun sa mamakabakinigat namunan kanunya ba a programa tano mga nakagado nga tempo iganat sa uman mayaba gay uman gay na kamis taman sa alas 4 iganat sa alas 4 taman sa alas 5 gay na medyo advanced tano sa maya sa nakalujutan no sa bago mag alas 4 kadan mga special guest no kagina siya sa alas 4 niya inshallah from 4 to 5 na doon mga mukhadir tano niya ba sa maya isabapan advance so kutika tano sa kinaprograma tano sabab sa adan special guest tano inshallah subhanahu wa ta'ala so ngalan Al-Balag Foundation ng Luso Jamiat Cotabato so station manager Tony Nas Bangsamoro Talipasan ang ating pong program director to Ali Delponso at gayon din ang ating pong kasama sa technical control si Voice 61 Dato Daniel Mulod at sa ngalan din siyempre ng ating pong mga kasamahan sa programang ito sila Voice 31 Badrun Dalimbang and Voice 19 Miranda Sansari. Ako po naman ang inyong habang lingkod, inyong makakasama simula sa mga sandaling ito hanggang alas 4 po tayo sa first edition nito hong programa. So magkasambay tanong muna sa Basya at Tagalog sabab sa guys tanong sa gunaban niya kutika na makagamit tanong sa Pilipino kambitiala sabab sa importante niya guys tanong siya sa kanumadaka sabab sa niya be very kapamanin na so tempo tanong sa gunanan niya be naisita no makinag tanong bitiala pitaluan niya kalilintad mana so peace and development niya ba pinaka-importante sa guna kanul kita no anya adalpa. So yun ho mga kabangsamoro kami po makapagsalita ng Tagalog sapagkat ang ating pong guest speaker ngayon ay mas komportable no sa ating pong Filipino dialect no. So ngayon hapon mga kabangsamoro ay ating pong makadaw pampalad ang isa po sa ating pong bangsamoro doktor no at napakaganda po ang timing po ng ating pong programa ngayon dahil first ever na nagkaroon po tayo ng guest speaker na kung saan ay ating pong talakayin at pag-usapan ito hong peace and development mga kabangsamoro. Ang tinutukoy ko po ang ating pong guest walang iba kundi si Sir Mubarak R. Dimasindel at Associate Professor on Peace and Development Cotabato State University mga kabangsamoro. So ngayon unang-una Dok, assalamualaikum at batiin po natin ang ating pong tagapakinig at tagapanood. Alaikumissalam at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng programa po ninyo. Ako po ay lubos na natutuwa no, dahil naging bahagi ako ng palatuntunan nyo ngayong hapon. So sa lahat po na nakikinig dyan, assalamualaikum, sana nasa magandang condition po kayo. Actually, makaintindi po ako ng Maguindanaon, pero okay. Yung speaking lang ang medyo may constraint po ako. So, kaya ang binabanggit po natin, mas komportable po tayo na makapagsalita po at gagamitin po natin na lingwahe ang Filipino no. So speaking of Filipino, yan ho ang common na lingwahe po natin bilang bangsamoro at Filipino Doc. Okay, so mga kabangsamoro, atin pong mapag-usapan kay Doc ang peace and development. Kasi ang napaka-importante po sa ating pong mga komunidad, communities, kung papaano ma-implementa at gaano kahalaga
ang peace and development sa ating pong lugar. Lalo tigit, ang lugar po natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang iba dyan ay wika pa nga ay uhaw sa development na Doc. Kaya't napakapalad po ng programang nakagadong at timpo sa pagkakataon nito sapagkat mabigyan niyo po kami at ma-enlighten po natin ang ating pong mga Kabangsamoro na kung saan ay although madalas nila naririnig ito hong peace and development. So sa pamamagitan po ni Dr. Mubarak Dimasindel ay ito ay ma-empasi po natin kung gaano kahalaga sa community ang tinatawag na peace and development. So ito Doc ang amin pong mahingi sa iyo at pwede po natin matalakay ito hong peace and development. Unang-una Doc, ang aking pong katanungan, ano po ba ang tunay na kahulugan ng kapayapaan para po sa ordinaryong mamamayan, Doc? Okay, maraming salamat. No? Napakagandang tanong po yan at napapanahon. So kamakailan lang po ay mayroon akong isang pag-aaral na isinagawa. Ito ay survey. No? At may mga so more than 300 akong respondents na na-involve sa aking pag-aaral. No? Kasi malawak na usapin ang kahulugan ng kapayapaan. So ang tanong ay tungkol sa pananaw ng ordinaryong mamamayan. Ayan. So ayon po sa aking pananaliksik, lumalabas na hindi lang ito tungkol sa kawalan ng digmaan or walang barilan, walang putukan, kundi nagkakaisa sila, pakiramdam nila ay mayroong seguridad sa kanilang paligid, maganda ang kanilang pamumuhay, no, maganda ang samahan nila sa about isa. Maayos silang nakakapag-usap at nagagawa yung mga pang-araw-araw nilang aktibidad. Okay. So, ibig sabihin, ito hong peace and development ay hindi nangangahulugan na kung wala na ang gulo, ay matatawag ba natin, Doc, na yun ay may kapayapaan na? Pero yung development, kung may peace, walang gulo, ano yung development? Kung walang peace, tama po ba? Ng pagkakanin. Kung walang kapayapaan, anong development? Wala rin pong walang development. Kasi nagsasangayan eh. Napaka-importante po na mayroong kapayapaan para umunlad ang isang komunidad. Kasi nakikita natin yan sa kalagayan ng mga komunidad sa ating lipunan. No? Maraming komunidad na sa Moro region, no? Na may mga rido, may mga bakbakan at nakikita natin na napakabagal ng daloy ng pag-unlad, no? Sa usaping infrastruktura, pangkabuhayan, no? So napakabagal, napag-iiwanan sila ng takbo ng panahon. Mapapansin natin yan sa na-observe, no? Namamasid natin na kalagayan, yung physical na condition nila, ikumpara mo sa mga lugar sa ibang rehiyon na talagang malakas ang implementasyon ng peace and order. Sa iyong pananaw, Doc, sa inyong pananaliksik, ito dito ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay matatawag na ba natin na may peace and development sa kasalukuyan? Malawak kasi ang usaping peace. Mayroon tayong tinatawag na positive peace at saka negative peace. Okay. Negative peace, pag wala ng putukan, halimbawa yung mga armadong grupo versus yung mga national government, tapos na tayo doon. Yes. No? So, ang problema is, tunay bang nakamit natin yung peace? Tingnan natin sa anggulo ng positive peace. Maaring wala ng barilan, no, sa pagitan nitong ayan siya na to at saka nung MLF versus GPH. Halimbawa, wala na tayo doon. Pero mayroon bang social justice? Wala bang structural violence? No? Wala bang structural inequalities? Ibig sabihin yung mga bagay na o mga nasa sistema na natin sa lipunan na pumipigil or nagiging harang ng bawat isa sa atin para ma-realize natin yung full potential, no, para maka-access tayo ng services. Yung bang wala bang palakasan, wala bang kahirapan na nagiging hadlang para sa ilang mamamayan na
maging maganda yung kanilang pamumuhay. Kasama na dyan din yung usaping infrastruktura Yan. na alimbawa, siyempre kung bako-bako ang kalsada, no? Yung mga farmers natin, kung ano yung mga produkto nila, hindi nila mailabas. Yan. Napaka-lawak po na usapin ang peace, no? Ang hinihiram ko na konsepto is yung kay Johan Galtung, no? Diniscuss niya ito using positive and negative peace. So, kumbaga, sa pangkabuuan, hindi sapat na walang barilan. Dapat nararamdaman, no, yung hustisya at the same time. Okay. Doc, bakit po mahalagang pagsabain ang peace building at livelihood sa mga komunidad dito sa BARMM? Okay. Mahalaga pong actually po ang livelihood ay strategy ng peace building, pero magandang pagsabayin yan, at in fact dapat pinagsasabay kasi ang livelihood is isa rin yan sa mga problema na ng lipunan natin. In fact nga, no, sa aking pag-aaral, lumabas na, no, sa panahon ngayon marami pa rin ang may monthly income na below 5,000 pesos, 5,000 pesos below. So kapag kasi hindi yan natutugunan ng pansin, no, yung participation din nila sa kumbaga yung sustainability ng peace is mailap. Kasi kung hindi, kumbaga, kung ang pamilya, no, bawat pamilyang Bangsamoro ay gutom, ika nga, no, hindi natutugunan yung ng mga programa yung kailangan nila para maiantas ang kanilang pamumuhay, no. So ang tendency is may mga aabot sa hindi mga magagandang gawain para lang kumita. So kailangan itong dalawa is napagsasabay. Ayan. Napagtutunan ng pansin. Ito, ang punto doon, pag kukulangin ang income ng community, doon ang Orjorisbic magkukos yung mga tao na humahanap na ng kahit anong paraan maitawid lamang ang kanilang pamumuhay. Dok, ganun po ba? Opo, ganun nga. Okay. Sa inyong karahasan at pag-aaral, ano po ang pangunahing problema ng mga komunidad ngayon, Dok? Yung isinagawa kong pag-aaral, ang nangunguna talaga is yun na nga, no, marami pa rin ang kumbaga nasa below poverty line. Sa kabila ng dami ng graduates na meron tayo, no, marami pa rin sa kanila ang unemployed, no. Hindi ko itatouch dito yung usaping corruption, no? Yung sakop lang nung isinagawa naming survey. So yun, marami pa rin na ang income is below poverty line. So kahirapan pa rin, at ito yung nagbubunsod sa mga tao na kumbaga ma-engage sa mga activities, no, economic activities or kung ano mang activities na hindi legal. Okay, Doc, sa inyong pananaw, papaano po ma-enhance at mapataas po natin ang bilang ng may trabaho kumpara doon sa non-employee, Doc? So sa inyong pag-aaral, ano po mga estrategiya na dapat nating ipupos na magkaroon yung mga kagaya na nabanggit po ninyo na marami po sa atin graduates na hindi pa po nagkaroon ng trabaho? So, okay. Actually, para malinaw ko, marami tayong graduates pero hindi tumutugma. Lumalabas doon sa survey na yon na hindi tumutugma yung kanilang natapos sa demand ng industries. Okay. So mayroong job mismatch, ika nga, no? At kasama na rin doon, kumbaga, sa kanilang mga komunidad, hindi sapat yung trabaho, yung job opportunities na meron doon. Kung meron man
mababa rin yung kita nila. So Okay. kung paano yon mariresolve, kung tama ko ng pagkakaunawa or pagkakarinig, malawak na usapin yan. Kailangan talaga ng ma-establish natin yung support system. So, halimbawa doon sa community, halimbawa yung mga mag-aaral nakapagtapos ng kanilang kurso, pero hindi nila ma-apply yung kanilang kurso doon sa kanilang community dahil hindi applicable kung ano ang kanilang specialist, Doc. Ganun po ba? Halimbawa, okay. So, dadak ko na tayo. Sige, Doc, paki-enlighten doon sa mag-aaral na nakapagtapos na hindi akma doon sa kanilang natapos kung ano ang trabaho na kanilang makuha. Halimbawa, ako nakapagtapos ako ng guro, teacher, na hindi ko naman na-career yung aking profession dahil ibang trabaho. Yun ba ang, kung baga, hindi mas maganda kung ano ang natapos mo, yun din ang ma-implementa mo na trabaho daw. Opo. Actually, sa usaping po yan, nangyayari yung job mismatch, no? Kasi kung titingnan natin yung ating environment, agriculture ang main source ng livelihood ng majority sa atin. Lumalabas sa pag-aaral nga na ang main source of living is really livelihood, no, ng karamihan na residente ng Maguindanao del Norte. Ikalawa lang yung small scale business, at nakakagulat na sa survey, ikatlo yung na-source yung conditional cash transfer, yan yung 4Ps. Pero balikan ko yung mismatch. Yun nga, agriculture, pero karamihan sa atin nasa kumbaga nag-aaral ng education. So lobo-lobo yung population ng graduates natin dyan, daming license, pero hindi na sila gaanong na-accommodate. So siguro kailangan mag-isip-isip ng ating mga magulang at ng mga estudyante na at saka siyempre ng ibang sektor, kasama na dyan ang gobyerno natin, na dapat pag-igtingin natin yung mga programa natin on agriculture, kasi ito yung main source of living sa province natin or sa ilang lugar sa Bangsamoro. So kailangan ma-incline doon yung skills ng ating mga graduates para mag-match sa need. Okay, so napakalinaw po ang explanation ni Doc doon sa mga community. Dapat sa ating mga mag-aaral, kung ano ang applicable doon sa community, ay magbase sila doon kung ano ang profession na kanilang kukunin na patok doon sa lugar at ma-apply nila at makakatulong sila sa community aside from sa kanilang mga sarili. Okay, Doc. Sa question ko po naman ang bakit po may mga livelihood program na hindi nagtagumpay o hindi natutuloy ng mga tao? Okay. Sa survey namin, doon sa aming pag-aaral, i-relate ko lang yung based sa aking pagkakatanda. Siyempre, ang bawat Bangsamoro, no, ang priority nila is yung kumbaga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. No? Pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Tapos ibig sabihin, kasi lumalabas doon na moderate lang yung participation nila sa mga ganyang sa mga livelihood programs. Isa yun sa mga factor. Pero kung titingnan natin, may sa aspeto ng monitoring, parang kumbaga doon sa part na yon, based sa observation natin, no? Yes, no? Yan, basta nandyan yung mga programa, tapos hindi na tiniti ano kaya yung kumbaga matapos yung 3 taon, ano na kaya ang naging impact nun sa buhay ng mga tao. Dapat kasi inaaral, hindi lang nagtatapos sa ibinigay mo yung mga livelihood program, tapos hanggang turnover lang. Hanggang turnover lang. Dapat tingnan mo rin talaga bang nakatulong yon, continuous yung kumbaga para sa akin na opinion, cyclic, no?
may monitoring, tapos anong resulta nun, Yes. evaluate anong resulta nun, and then magiging basihan mo yun para paigtingin palalo yung mga Tama. livelihood programs. Isang anggulo pa na tinitingnan ko is yung sa sustainability, kasi ang bawat administrasyon, no, namumuno sa administration, syempre napapalitan yan at nagbabago-bago sila ng mga programa. Yes. Ang programa na ngayon na namumuno ay pwedeng hindi na ituloy ng susunod Yes. na mamumuno. So doon nagkakaproblema, kaya hindi nagiging sustainable. So sa monitoring aspect po, yan, at saka sa sustainability. And Ayan. then isa rin po is kumbaga sa simula pa lang dapat inaral. Kailangan ba yan talaga ng community? Kasi dapat inaral talaga yung needs, no? Mayroong komprehensibo na Yes. pag-aaral para matukoy ano ba talaga ang pangangailangan nila, kasi hindi pwede na bibigyan mo lang sila ng ayuda tapos walang kaakibat na kumbaga responsibilidad na ibibigay or ipapakita yung beneficiary. Okay. So napakalinaw po, Doc. Dahil may mga, based on my experience, may mga programa din na aking pong nasaksihan na, or due respect, hanggang doon lang sa turnover at walang monitoring. So ang nangyayari, hanggang doon lang, yung tao na binigyan ng livelihood, hindi nagkaroon ng challenge. Kasi pinabayaan eh. So sa kanya niya yun. Although sa kanya, dapat kung sino yung nagbigay ng livelihood, dapat bigyan ng challenge kung sino ang nabigyan ng livelihood para anong tawag doon, para mas ma-enhance niya dahil nandun pa rin ang monitoring kung saan nanggaling nung nagbigay sa kanila. Then kagaya ng ating nabanggit, kaya hindi na nagtuloy yung ibang programa sapagkat failure yung una. So next generation, next administration, hindi na niya ipagpatuloy dahil failure yung una. So kagaya mo nang nabanggit mo na dahil doon sa hindi natingnan kung ano ang needs at applicable doon sa tao na beneficiary ng ayuda o livelihood program, Doc. Opo. So any emphasis doon ho, Doc, sa inyong mga pananaliksik, kasi ang talakayan natin dito is very timing dahil ito ang nakikita po natin, ito hong mga ministries and agencies minsan na ay nagbigay sila ng livelihood program, pero may mga nag-success naman, may mga naging alanganin. So magiging ma-enhance yun sa aking pananaw kung bigyan ng challenge kung sino ang beneficiaries. Una, yung monitoring at bigyan ng counterpart para magtuloy-tuloy. So, okay, Doc. Sa ating pananaw, is kumbaga, itong programang livelihood, Doc, ay lahat naman tayo ay gusto magkaroon ng livelihood, di ba? Opo. Okay. Totoo naman. So, bakit po may mga livelihood program na hindi nag-success dahil doon sa walang challenge? Okay. So, ano po ang ibig sabihin na hindi sapat ang pagbibigay lang ng programa kung walang tamang suporta sa komunidad, Doc? Napakahalaga ng suporta ng komunidad, no? Kasi kung bawat sektor siguro sa komunidad. Kasi kung may programa tapos hindi siya tinutugunan, no? Or hindi siya kumbaga kinikilala or sabihin sinusuportahan kahit ng mga barangay officials, municipal officials, o ng local government unit mismo, no? So malaki kasi ang role na ginagampanan nila bilang taga-implementa ng mga ganong programa. Tapos, mga non-government organizations, kailangan din ng kanilang participation para, kasi kumbaga, it goes with the principle na iba pa rin kung maraming sectors ang nagtutulungan, no, sa mga ini-implementa program, kasi nababantayan at nai-ensure na tumutugma
at saka lahat na nai-involve. Kung ang ganun din ang mga kababaihan, no, ang mga farmers natin, no, kay maganda na involved sila. Kasi malaki ang lugar ay ang role na kanilang ginagampanan. Kumbaga kahit ang mga kabataan natin. Yes. So, napakahalaga po na makialam ang komunidad at magbigay ng suporta doon ho sa mga programa daw. Opo, idagdag ko lang kasi kung hindi ito susuportahan ng mga sektor natin o ng community mismo is hindi magiging successful yung implementation ng mga programa. Magiging magulo, watak-watak, no? In fact, kung hindi nga maayos, no, kung hindi nga maayos yung pag-implementa sa local government unit pa lang is magiging magulo yung implementation niya Tapos kung hindi rin isusupport, hindi rin magiging possible na ma-implement doon. So, kumbaga, ang mga sektor na to, no, sa kanila nakikita yung ano ba yung kailangan, no, sa kanila naririnig, sa kanila rin na-observe at kumbaga binubuo yung mga programa na maayon sa kanila. So kailangan nila ng participation talaga. Okay. So paano po nakakatulong ang pagkakaisa at magandang relation ng mga tao sa pagpapanatili ng kapayapaan to? Nako, napakahalaga ng pagkakaisa, no? Hindi lang pagkakaisa kundi ng respeto rin nila sa bawat isa kasi yun na nga, no, katulad ng nangyayari sa panahon ngayon, no, hindi ko napasukin yung politika, no, pero kasi malawak na mahabang usapin yon. Yes, Doc. So kapag hindi na nagkakaisa ang mga tao, so hindi natin makakamit yung kapayapaan at development. Yes. Yung katulad ng tinanong mo kanina, no, parang bakit mahalaga? So no, so mahalaga na nagkakaisa ang mga tao kasi yun na napapanatili yung kapayapaan, nagkakaroon ng kaunlaran, no? Yes. So umuusad dahil sa kanilang kumbaga ugnayan, sa nagkakaroon sila ng collaboration din at the same time. Kasi kung hindi nagkakaisa, yun na nga magulo. Okay. So, yun ho, Doc, inuhon sa pagkakaisa at hindi lumihis at hindi himuhuwalay ang Islam dyan. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ma'al jama'a. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang nagustuhan yung mga tao nagkakaisa. Kung walang pagkakaisa ay hindi madali ang development doon ho sa lugar. Kaya mahalaga doon sa Islam, ang sabi ng Islam, ang pagkakaisa. At kung magkakaisa ang tao, doon ho pumapasok ang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, gaano po kahalaga ang papel ng pamilya at barangay leaders at kabataan sa peace building, Doc? Okay. Nako, syempre sa pamilya nagsisimula yung sila diyan natuturuan. Diyan nagsisimula yung mga values, no, diyan tinuturo. So malaki ang kumbaga napakahalaga ng pamilya. Ang mga leaders no, importante yung trust no sa kanila dahil sa so imagine mo kung wala yung ating mga leaders, kumbaga walang yung sa monitoring aspect, magiging magulo yung situation ng mga community, no? Yung participation ng kabataan is mahalaga rin, no? As kumbaga simbolo sila na kumbaga ika nga pag sila ang pag-asa ng bayan, no? Sa kanila nangyayari yung o nare-realize yung sustainability. Kumbaga kung ano yung ngayon na natatamasa natin, no, halimbawa kapayapaan, ano yung kultura natin, no, sa pamamagitan ng mga kabataan natin, matatransmit yun sa susunod na henerasyon. So kung yung pagkakaisa, yung respeto na dapat, no, na kumbaga isinasagawa natin, no, turingan natin sa bawat isa,
sila yung magsusustain doon sa mga darating pang panahon. Masya Allah. So, napakalinaw po, mga kabangsamoro, ang explanation ni Doc sa ating pong mga kabangsamoro. Sa mga pag-arit, na may kinigjagyang kaya kagabi, sa mga pag-ari amin, na sana na makarelate atau kakasabutan so niya bitiala ni Doc. So, Doc, paano po maging mas epektibo ang mga programa ng gobyerno para talagang maramdaman ng mga tao ang pagbabago? Okay. Katulad, may kinalaman yan sa nabanggit ko kanina, no? Talagang sa una pa lang dapat aaralin yan, sa tingin ko. Kailangan comprehensive yung needs assessment nila. Hindi pwedeng ang programa ay basta-basta mo na lang isasabak i-frame at ibigay sa mga tao. Kasi kung hindi yan tumutugma sa totoong kailangan nila, so hindi siya magiging sustainable. Kumbaga, hindi siya magiging responsive din at the same time doon sa ano ba talaga yung magta-transform sa kanila. So, kailangang pakinggan ano yung kailangan. Sa simula pa lang, ang programa ay dapat i-prepare, i-frame base sa kung ano yung kailangan ng pamayanan. Then, yung kapag nagawa na siya, na-implement, no, kailangan malinaw kung ano yung target niya, kumbaga ino-observe yung fairness, para hindi nagkakagulo, naiiwasan yung kumbaga yung parang favoritism, sino lang yung malapit sa kusina, kumbaga. And then yung monitoring, no, hindi sapat na implement mo lang tapos papabayaan mo na. Kasi kapag para bang kalsada, importante na nalagay mo lang diyan, wala ka nang pakialam pagkatapos kung ano ba, substandard ba yan o nabungi, o so kailangan continuous yung monitoring, yung sistema sa monitoring, paigtingin yon, no, para mas maging effective. And then the constant yung no, in-evaluate natin yung mga programs, and then yung result is nagiging basis nga natin para mas ma-intensify pa yung mga gagawing interventions, no, mga gagawing naging successful ba o hindi, at least parang lesson, no, for future. And then yung sustainability, mahalagang isipin yung sustainability ng program. Hindi siya pang present lang, kundi mapapakinabangan in the future. Para bang livelihood program, nag-training ka dyan, binigyan mo sila ng kapital, yung iniwan mo na turnover mo, hindi na sila makakatayo, natumba na mismo yung halimbawa yung mga beneficiaries, no? So kailangan isipin mo ano bang susunod. So kailangan talaga i-empower yung mga tao, tingnan yung paano nila yun masustain, paano sila makakatayo. Halimbawa, buuin mo sila na association, no? May mga cooperatives na tayo, tapos i-assist sila to skills training, no, bigyan sila ng in fact ito ginagawa na ito ng ng gobyerno natin, in fact itong mga ganito. So kung may napapansin ako, may kulang lang sa monitoring na part, no, after. Tapos, yung monitoring na hanggang sa matapos ang ilang taon para masukat, no? Mayroon ba talagang naging impact yon sa mga buhay nila? Kumbaga, matapos silang maging beneficiary ng program na yan, na patapos ba nila ang mga anak nila? Nagkaroon na ba sila ng magandang bahay, magandang tahanan, napoprovide na ba nila yung pang-araw-araw nila na pangangailangan, lumiit ba yung crime rate, no, sa lipunan. So, yun, mga ilang bagay na titingnan. So napakaganda po, ang napakong-komprehensibo ang explanation na Doc. Siguro last question ko na po ito, Doc, dahil patapos na rin ang ating pong oras. Paano po makatutulong ang inyong contextualize peace and development framework sa mga barangay dito sa halimbawa sa Maguindanao del Norte o ibang lugar?
Okay. So, actually, siguro, at ang tinutukoy po nyo po siguro dyan yung sa pag-aaral namin, no? Meron kaming nabuo na contextualize peace and development or peace building framework po ata, kung hindi ako nagkakamali na pagkaka-remember. So makakatulong yun kasi magiging gabay yun, no? Pwedeng maka-guide sa sa local government unit, no, na kumbaga hindi pwede na nakatuon ka lang sa isang angle, no, isang angulo or isang aspect. Kailangan, no, yung ibang yung socio-economic factors, yun na nga nabanggit ko kanina, lumalabas na sa dami ng graduates natin sa college, no, nakapagtapos yung karamihan pa doon license na, pero mababa pa rin yung monthly income nila. So and then yung livelihood participation nila is moderate lang at walang institutional support. So kung meron man silang participation sa livelihood, nasa personal level lang at naayon pa yun sa kung meron silang sapat na kita for that sa lista at saka yung accessibility, no, ng mga sinasalihan nila. And then importante yung framework kasi kumbaga pag i-adapt nila yon, magkakaroon sila ng direction, no, sa mga programa nila, no, kasi yung pag-aaral po namin, yung study namin, magagamit yung results, no, para kumbaga ituon or itugma, paano itutugma yung mga development initiatives, peace and development initiatives ng iba't ibang ahensya sa kung ano ang totoong needs o kailangan ng mga residente ng Maguindanao del Norte. Kasi ang scope po ng study namin is Maguindanao del Norte. Okay. So, siguro, Doc, dahil patapos na rin ang ating pong programa, ang mahingi ko lamang po sa inyo, Doc Dimasindil, ano po ang inyong mensahe sa mamamayan ng BARMM na kung saan ay papaano makamit ang pagmatagalang kapayapaan at kaunlaran, Doc? Nako, sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, napakahalaga po na siguro aral, no, kumbaga ma-enlighten ko sila. Naiintindihan ko na mayroon silang mga kumbaga opinion sa mga bagay-bagay, pero tingnan nila parati yung makakatulong sa kanila mismo, no, sa mga sarili nila. Halimbawa, no, paano gaganda pa lalo yung buhay nila kasi at the end of the day, no, yung sa politika aspect po ba yung tinutukoy nyo kanina? Kasi, kasi kung mapapansin mo ngayon sa mga social media, ang daming nag-aaway, may pinapaboran kandidato. So maganda na tingnan na lang nila yung paano sila mas lalong uunlad, ba yung mga dapat na activities na ma-engage nila yung mga sarili nila para lalong gumanda yung pamumuhay nila. Kasi yun ang totoong makakatulong sa kanila, no? So yun po, then magkaisa po tayo, magmahala na lang tayo, no, kasi tayo lang, pare-pareho lang naman din tayong kumbaga residente ng Bangsamoro. Masarap mamuhay sa isang rehiyon na tayo ay nagmamahalan, nagkakaisa at kumbaga hindi nagkakawatak-watak, no? Kumbaga nabubuo yung binubuo tayo ng ating kultura, ng ating ugat, no? So napakahalagang magbalik tanaw tayo sa kung ano talaga yung makakapagpabuti sa atin. So yun, magmahalan po tayo, magkaisa is the best way. Oo. Okay. Okay, Doc, napakaganda po ang ating pong talakayan ngayon hapon ng Huwebes. So maraming salamat po. Ang lastly, Doc, baka may nais kang batingin sa ating pong mga tagapanood, special sa pamilya po natin sa Maguindanao del Norte, sa Barrera at Buldon, sa ating pong mga kababayan na Iranon, sa Lamantasiran, sa kagabi.
Way. So, sukran, no? Assalamualaikum. So, lango-lango ng mga lulutano, layo, no? Lango ng mga residente Maguindanao del Norte, no? Paninta mapipiyak tanulangon, Inshallah. no? Knabay man tubok, kundi taman sa taman, no? Taman Inshallah. kung mga mbawatan tano, so Inshallah. mga loks tano, lagid so gumya na doon, aguso, paninta di panggumanan, no? Inshallah. Paninta mapipya tanulangon. Inshallah. No? Yun, kung yung mga gulo, no? Isang tabiyan. Yan. Kasi may ilan tayong mga kasamahan na nagpapatayan. Yan. No? So, hanapin natin sa mga puso natin yung kumbaga Pagmamahalan. yung peace, no? Na ano ba yung contribute sa peace, no? Yung pagmamahal sa kapwa, Yan. no? So yun. At sana maging okay tayo all the time. Yun naman ang wish ko sa lahat. Okay, Doc, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin pong at amin pong ikinagagalak na kayo po ay amin pong makasama sa amin pong programa. At mga kabangsamoro, hindi lamang dito magtatapos ang amin pong programa kay Doc, inshallah. Sa mga susunod pang araw ay magkakasama po tayo sa ibang talakayan, Doc. Aminan. Sukran po talaga. Okay. So maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ang inyong kabangsamoro kung saan ay nakasama ngayon hapon ni Dr. Mubarak Dimasindel. Maraming salamat po, Doc. Congratulations. Thank you.